Ito tip ko sa inyo ha. Tignan nyo tong video na to. With the 25,000 views, average percentage watched, okay? Itong video na to, 56 seconds, okay? 56 seconds ha. So, on average, dun sa 25,000 na taong nanood ng video, 11.8% doon nagstay yung viewer para manood ng video. Okay, ito yung isa pang nagtitrigger para i-push ni Facebook Meta yung content yung view rate past 3 seconds. Ayan oh. Ayan, basahin niyo to, itong mga yung mga maliliit na yan. Nandiyan yung description niyan, yung kung paano nila dinidefine yung metric. Kasi kapag ka na-hit mo yung metric na yan, yan na yung yung parang pwede mong gawing benchmark sa mga videos na i-upload mo. Ayan oh, view rate past 3 seconds. The percentage of views that watch past the first 3 seconds of your reel, okay? This is calculated as the number of views that saw at least the first 3 seconds of your reel divided by the number of initial views. So, okay, doon pa lang kitang-kita mo na may metrics talaga, may math. Okay, an initial view is when your reel starts to play for the first time in a video session. This reel's view rate is compared to your usual reel's view rate, okay? Your usual reel's view rate is the median or the middle view rate of your last 5 reels, okay? Okay, so ganito. Ayan, okay. So tama yung niya, yung representation niya dito, yung view rate past 3 seconds. Nakikita niyo yung light blue, ito yung view rate past 3 seconds performance noong itong video lang na to ito, yung liempo na nag-iihaw. Okay, yan yung niya, yung view rate past after 3 seconds na lang. Ayan, so lumagpas siya dun sa linya. Ibig sabihin, kasi compared dun sa mga usual video ko, ayan yung dark blue, yung 39.3% your usual reel. Pero sabi dito, calculated na yan na yung huling 5 reels na na-upload natin, average noon na view rate after 3 seconds. So yung previous 5 reels ko, kung ano man yung X percentage noong view rate noon na lumagpas ng 3 seconds, pag kinumpare dito sa video na to, nalagpasan ko yun. Yung huling 5 reels na nagawa ko. So, ibig sabihin, yung 25,000 na nanood dito, more than 25,000, hindi sila basta, kasi ang ganito kayo, tanungin nyo na lang yung sarili nyo, di ba normally kapag nagbabrowse kayo ng mga Facebook Reels, YouTube Shorts, di ba swipe ka lang ng swipe? Kasi ang yung ganitong form ng content, napaka short attention span, yung short attention span to yung mga ganitong klaseng format. So, kaya ang binibigay na benchmark ni Facebook Meta sa Reels, at least magstay lang yung tao ng 3 seconds. Okay? Yung 3 seconds, tapos ito, audience retention, related yan. Pero yun nga, titutuloy ko muna yung sinasabi ko. Talagang siya, ito may proof tayo, data-driven kaya pala lumagpas yung ko. Kumbaga, kaya pala pinush nung Facebook. Kasi sabi ko kanina, di ba, after 37 minutes pa lang biglang 20,000 views na. Ibig sabihin during that 37 minutes talagang ang lakas ng surge nung nanood na mga non-followers. Present ni Facebook Meta sa mga unique viewers yung video, and then luckily nagustuhan siya ng mga nanood, hindi sila basta-basta nag-swipe, nagstay sila more than at least 3 seconds and more. So, malaking portion sa kanila, yung 51.7% sa kanila, 3 seconds and above, nagstay doon sa video, hindi basta-basta nag-swipe. Kaya na-detekto ng algorithm ng Facebook na push kahit papano. Compared doon sa mga previous videos natin na around 1,000 to 5,000 lang yung highest na views, okay? And then, dito naman sa audience retention, okay, sa 56 seconds, average watch time, 6 seconds, okay? Kahit i-manually compute natin yan, ang gagawin natin, 6 divided by 56 seconds. Ayan, makikita natin 10.71, 11% nga. So, tama. And then ito pa, yung watch time. So, kapag kinumbine natin yung yung dami, yung 6 seconds na yan na watch time, pag kinumbine mo raw lahat yon, ilan yung views natin? 25,000 na kasi ito Ayan, 25,516. Try lang natin. 25,516. Tama ba? Times 6 seconds.
Kasi ito number of views eh. So, times 6 seconds. Ayan, 1 day, 20 hours. So, alam ko para makuha to sa, equals ko muna. Divided by 3,600 seconds. O, di ba? Medyo malapit. Tama. Kasi yung yung 3,600 seconds, guys, equal yun sa 1 hour. So, makikita natin dito lumabas, 42.52. Sa isang araw, may 24 hours. So, 24 plus 24, 48 hours, di ba? Pag 2 days. So, makikita nyo dito, 1 day, 20 hours. So, malapit na. So, make sense nga yung pagka minultiply mo siya tapos dinivide mo ng 3,600. So, kaya ganito yung average watch time. Tapos pag pinag-combine mo siya, yung 6 seconds na yon mag-equal sa sa isang araw, 20 hours, 42 minutes and 30 seconds. Okay? So, ang galing. Audience, net follower. Ayan, ito proof ko, guys. From 221, nadagdagan pala tayo ng additional 24. So, traffic. Yan, galing sa Reels. Meron ding galing sa feed. Talagang Reels talaga, no? Source. Suggested. Tapos link sharing. Link sharing? Affiliate link ba to? Kasi yung iba ko, pwede rin nung nag-share ako sa mga groups. Okay, traffic. Wait lang, balik tayo sa traffic. Who's viewed your content? Karamihan mga babae. Ay, wait, hindi. Okay. Kasi normally nakikita ko mga babae yung most nung nag-review ngayon. Biglang lumaki yung portion nung 60% na yung lalaki. Top countries. Philippines, India, Indonesia. Sana may US. So siguro sa mga susunod na pagkakataon gagawa tayo ng mga English na content pero hinay-hinay lang. Siguro darating din tayo dyan. Pero yun nga, at least nakikita natin na totoong nag-grow yung channel. Kahit less than 500 palang followers. Top countries dito. Source. Tapos na tayo dyan. Tapos na tayo dito. Okay na yan. Overview. Yung mga type kasi ng video ko talagang pasensya na kung medyo lengthy pero hindi kasi wala tong script. Free flow lang to, based lang sa stock knowledge. Based lang dito sa actual experience natin kung paano ko siya ginagawa. And para sa lahat ng mga tao dyan na nag-uumpisa pa lang sa Facebook, kung hindi pa kayo aware, check nyo yung professional dashboard ninyo and then check nyo itong monetization ninyo kung under dito sa your programs, binigyan na kayo or sa notifications nyo kasi nag-agree lang ako doon or nag-okay eh. And then nakita kasi inoferan kasi ako ni Facebook na eligible yung Facebook page ko kahit less than kahit maliit pa lang yung followers for content monetization. So ito siya talagang siya, earning talaga siya. Ito yung extra bonus na sinasabi ko. Ayan. And pakita ko na nga lang yung nandito na rin lang ako para may proof tayo. Ayan So $5 na kasi yung dapat Hindi pa lang nagre-reflect yung hindi pa yun pala magre-reflect kasi kasi yung extra bonus na kakapasok pa lang after 7 days pa yun natapos ko lang kasi siya ng maaga. Ay, ito pala minimum dito pala ako dapat mag-gaan. Ito yung gusto kong i-click Okay, so makikita natin dito your next payouts, approximate earnings. Ayan, so 25 yung minimum daw kasi $25. Meron na tayong 5.02 sabi dito. Pero may kumagat na may isa pa kaya dapat to 5.03 to And then earnings needed for payout na lang $19. So ayun, yun lang naman. Kung may natutunan kayo dito, kindly support and follow yung ating Like Anika Family Vlogs Facebook page.